guys! Welcome back to my channel. So today, I'm very excited to share with my very first Divisoria haul! So, pasensya na kayo, medyo hagad-hagad si ateng nyo kasi kagagaling ko lang ng Divisoria kanina. Lumabas kami ng friend ko, si Jamet. Jamet, thank you! So, pinilit ko siya na mag-Divisoria kami. Nakita kami dun sa may terminal ng 8 AM. So, dumating kami mga around 9 AM. And then, from 9 AM up to 6 PM, nandun kami sa Divisoria. Kasi, naghahanap talaga kami ng magandang mabibili. And also, natagal lang kami sa paghahanap ng bathing suit. Anyway, to cut the long story short, ito na. I-share ko na sa inyo ang aking Divisoria, Mumuso at Miniso haul video. So, let's start! So, bibigyan ko kayo ng tip para punta kayo ng Divisoria. Number 1, mag-set ka ng budget. Yes, budget. Hindi pwedeng turo dito, turo doon, kuha dito, kuha doon. Kasi kapag dating mo ng Divisoria, ma-overwhelm ka talaga. As in, sa dami ng products tinitinda doon, na minsan kahit hindi mo naman kailangan, ay, sabihin mo sa sarili mo, ay, kailangan ko to, ay, dapat kumiling to, ay, dapat kukunin to. Pero hindi mo naman talaga siya kailangan. Pag uwi mo sa bahay, at the end of the day, marirealize mo, ay, hindi ko nga kailangan. Tip number 2, magsuot ka ng damit na komportable ka. Huwag kang mag-gown o huwag kang magsuot ng mga bling-bling sa Divisoria kasi hahabulin ka ng mga snatcher, hahabulin ka ng mga hold-upper. Pero pala kang Divisoria, magsuot ka t-shirt, mag-shorts ka o kaya magpantalong ka, chinelas, or kung ano mang simpleng outfit na isusuot mo. As much as possible, don't look too fancy. Kasi takaw atensyon ka sa mga magnanakaw. And mag-ingat ka, Divisoria, maraming snatcher, maraming hold-upper ang nandyan. Kasi opportunity nila yung pag maraming tao, nagsisiksikan sila, and that time na nanakawin nila or dudukutan ka nila. So, be very careful, guys. Tip number 3, huwag magdala ng magandang cellphone. And what I mean by maganda is, yung iPhone mo, yung Samsung mo, yung Oppo mo, yung basta kung anong brand ng cellphone mo. Kasi, sabi ko nga sa inyo, takaw atensyon sa mga magnanakaw, sa mga hold-upper at snatchers, sa magagandang cellphone. Tip number 4, magdala ng payong kasi mainit. O kaya naman sa panahon ngayon, ang gulo-gulo ng panahon ngayon, umuulan. So, magdala kayo ng payong and pamaypay. Kung meron kayong yung mini electric fan, kung meron kayo nito, dalhin mo kasi mainit talaga. Promise, sobrang init. Kung magdadala ka ng sasakyan, mas maganda i-park mo siya syempre dun sa mall, dun sa may 999 or sa 168. Meron silang parking lot dun. Anong floors ba yun? Basta nasa higher floors siya. At least, di ba, medyo kampante ka na walang magbubukas ng pinto ng sasakyan mo or magbabalak na magnakaw. Okay guys, without further ado, papakita ko na sa inyo yung mga nabili ko. So first, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko sa 698 Mall. Alam kong very popular na siya ngayon dahil pinupuntahan siya talaga ng mga beauty vloggers dahil mura yung mga makeup tools and makeup products nila. However guys, tip lang ha. So, yung mga binibenta doon, of course, obviously, hindi sila authentic makeup. So, hindi natin alam kung ano yung laman niya. So, I do not recommend buying fake makeup. So, kung bibili kayo, siguro pwede pa yung makeup tools kasi it's just a tool. But if you're gonna try yung mga makeup products talaga, use them at your own risk. Usually, nababalita yan may mga chemicals na hindi maganda sa katawan na nagkukos ng ganitong sakit, ng ganyang sakit. So, be very careful lang guys. So, gamitin nyo at your own risk. So, doon tayo sa 698. So, yung mga nabili, konti lang yung nabili ko sa 698. Kasi, isa sa napansin ko doon, dapat, pag nandun ka, alam mo na kagad kung ano yung bibilin mo. Kasi yung mga tindera, ubod ng sungit. Alam mo yung ang susungit nila, magtatanong ka lang, wala. Hindi ba kanya nakikita yung tinatanong mo, wala agad, ate? Yung totoo. Kasi nasusuplada, hindi ko alam kung ano, stressful ba masyado yung trabaho nila, toxic ba sila ng boss nila, ewan ko. Pero, yun lang, tip lang guys, pag pupunta kayo doon, as much as possible, be calm, wag mong sabayan yung tindera. Kahit na gustong-gusto mo na siyang, biro lang, guys. So, ito yung mga nabili ko sa 698 Divisoria Mall. Roll and Go cosmetic bag. Kaya ako bumili nito kasi kapag nagka-travel ako, yung makeup ko, kalat-kalat. Although meron akong pouch, kaya lang masyadong maliit. But unlike nito, natuwa ako sa kanya. Ayan, meron yung plastic niya. Ito yung tsura na lalagay niya. Meron siyang button dyan. Ito, bali pag dinikitin mo lang yan. And then, meron siyang zipper. Yan. Actually, yan ito yung 4. So, may lalagay mo dyan yung mga makeup goods or yung mga products mo, mga brushes mo, ganyan, and everything. So, I got this for only 90 pesos. Another thing na nabili ko sa 698 at talagang pinuputakte ng mga beauty vloggers at mga makeup artists is the very famous Taiwan lashes. Yes, I know you like this. Actually marami silang number, but since nga yung tindera, Diyos ko, parang pinag-scroll ba ng langit ng itsura. So, pilitin ako na lang siya dun sa stante. Ayun, pilitin ako na lang dun sa stante. Kung ano yung itsura niya, kung gano'n siya kakapal, instead, ipakuha ko pa. So, ito yung so far yung pinaka-nagustuhan ko, yung 219 and 216. Ayan, napakita ko sa inyo, itong 216, ito yung 216. Yan. Wala na yung dalawa kasi hiningi sa akin. And this is only 45 pesos. Itong isa naman, this one is 219. Mas makapal to and mas mahaba. Tada! Ang ganda lang dito kasi, kumbaga wala siyang outline. Kita niyo yan, clear lang yung outline ng mismong lashes.
natural looking lang siya. Diba? So, pwede mo itong gamitin kapag feel mo nang gumala or tumambay something. Ako, sa totoo lang, ayoko na masyadong dramatic na falsies. Unless gagawa ko ng isang look na talagang kailangan dramatic yung falsies ko. Yung mga nabili ko last October, actually hindi pa upos na dito pa sila. Dahil hoarder ako, eto sila, yung mga nabili ko pa last year. Oops. Yan. Ayun daw isa. This one is 217, 216, and 218. Magkaiba sila ng brand, so definitely magkaiba yung quality niya. But when I tried both, pares naman okay. Maganda siya. Hindi ko siya mahirap gamitin or anything. Hindi ko siya nagkakalas-kalas. Hindi rin naman nauubos yung balahibo. Hindi balahibo. Hindi naman nauubos yung hair niya. So, these are good. So, 45 pesos lang isa, guys. Yes, 45 pesos lang. Diba? Nakakatuwa. Ang dami mong pumapatak na 450 lang ang isang pares. Not bad. Diba? Kahit disposable mo ito, kahit everyday mo pa gamitin. Next na nabili ko doon is... Tadaan! The sponge. Ito yung favorite sponge ko. As you can see sa mga videos ko, pag nag-a-apply ako ng powder, pag nag-bake ako, ito yung ginagamit ko. Kasi talagang sobrang lambot niya. Tsaka, ang sarap-sarap niyang gamitin. Ewan ko ba, tuwan-tuwa ako dito. And it's only 24 pesos. Yes! 24 pesos lang to, guys! Diba? 4 na piraso. So, magkano lang isa? 6 pesos lang isa. And ang ganda niya. Tapos, ang dali lang niya linisin, actually. So, next. Masyado na ako nadadala. Next na nabili ko is, the very popular paddle brush. So, this is only 50 pesos. Ayoko kasi bilhin yung set kasi hindi ko naman alam gusto ko gagamitin yung iba. So, ito lang yung binili ko. I think this one is compatible sa foundation and also sa, pwede rin siya siguro sa powder. It's so soft. Ang lambot-lambot niya. And tip pala guys, kapag bibili kayo ng brush bagong-bago at tagal niya galing sa bangketa, galing sa Divisoria or anywhere, linisin nyo muna, okay? To prevent acne breakout, linisin muna. Huwag masyadong excited na ikus-kus-kus sa mukha, okay? Next na nabili ko doon is, tadaan! Eyebrow brush, Anastasia Beverly Hills. Oy guys, hindi ko nire-recommend na bumili kayo ng mga fake na tools. Ako, meron ako diba yung Marionode and lagi siyang out of stock. So, bumili ako ng ganito as an alternative hanggat wala pa ako nakikitang Marionode. So, ito siya. Angled brush siya dito and obviously spoolie. Alright! Ano ba nabili ko doon? Ito. Contour brush! Gusto ko to. Actually, ito yung isa sa mga pinunta ko doon. Kasi gusto ko talaga ng ganito. I mean, nahirap. Kasi pag nagkukontour ako, parang ang gamit ko yung angled brush. Actually, pang blush dapat yun. Pero yung angled brush na makapal, yung ginagamit ko. So, ngayon, bumili ako nitong contour brush. As you can see, napaka-dense niya. And ang lambot din nung, nung hairs niya. I got this for 120 pesos. And the last one na nabili ko sa 698 is eyelash adhesive. So, I got this for 40 pesos. Next na nabili ko sa 698 ulit is itong hair clip. So, this is only 12 pesos. Grabe, no? 12 pesos lahat. So, samantala pag bumili ka, 5 piso, isang piraso ko sa bangketa. Pero yan, 12 pesos lang siya. And so far, so good. Maganda siya. Natry ko na yung isa kong ganito. And makapit siya. Dalawa kasing binili ko, 12 pesos lang naman. And then, bumili ako syempre ng hair velcro. Sayang lang wala ibang color, but black is good anyway, para hindi rin madumihin. So, kahit dugit-dugit na, black pa din, hindi mo mahalata na dugit na. Ang tamad maghugas, ang tamad maglaba. So, ayan, ito siya. Yeah. At actually to, wholesale mo siya mabibili, wala silang solo-solo. So, I think I got this for 60 or 70 pesos for 12 na ganito. 12 ba? Oo, 12 na ganito, 60 pesos. So, not bad, 5 piso isang ganito. Pwede. Okay, next store na nabilhan ko is yung 168, obviously, kasi magkalapit lang yon. So, first, let me show you this. Tanan! Ang dami ko na gustong bumili nito. Kasi nga, super lambot siya. And, true to itself. Nakakatuwa. Ang labot-labot niya. So, basically, pag to nabasa to, lalaki siya, diba? And mas maganda siyang i-apply. And you get 2 pieces for 120 pesos. So, basically, pumapatak na 60 pesos each lang siya. Actually, sobrang daming beauty blender doon. Kaya lang kasi nadala na ako. Meron ako nabiling beauty blender, yung teardrop. Malaki siya kapag binasa mo. Kaya lang, medyo napadiin yung hawak ko. Pumasok sa loob yung daliri ko. And starting from that day onwards, may mga lumalabas ng mga foam sa kanya. So, hindi na siya advisable gamitin, syempre. So, sayang yung pera ko. Maraming bilihan kasi ng makeup brushes sa 168. Is itong Real Techniques Bold Metal Collection na arch powder brush. So, nung nakita ko to, grabe. Sabi kong ganyan, pag less than 100 pesos or 100 pesos to bibili ko. And, true. Kasi, tinanong ko si ate, magkano yan? Sabi niya, ay ma'am, 100 po. O, diba? Binili ko na siya. See, so fluffy. And, ang ganda, diba? It's gold metal and, wala, ang lambot lang. Hugasan niyo muna. Ang weird na amoy. Maasim? Maasim, yung totoo. Ano ba to sa barbecue? Next na nabili ko is mga stickers, crystals. To kasi may ginawa akong project kaya ganyan-ganyan na siya. This is only 25 pesos. So, 4 yung binili ko, 100 pesos. So, if naghahanap ka ng mga ganito, jama-jamante, doon marami. Sa mga scrapbooking stores and stalls doon mo siya makukuha. And ito, excited ako dito. As in, excited ako dito. Yan! Mga fake tattoos. O, diba, bongga? Ano niyo yung mga tattoo na binibili natin nung bata tayo? Ito, yung babasain mo ng tubig. Ito naman, super like na like ko siya kasi ang gaganda ng ko. Ang gaganda ng
patterns. Look, guys. And this is only 35 pesos. So, 3 for 100. Ito siya nakuha. Ito, pwedeng bracelet, pwedeng sa likod, sa kamay, o kung saan mo gustong ilagay, sa mukha. Kahit saan mo gustong ilagay, pwede, Dex, pwede. Walang pipigil sa'yo. Next na may ano tayo, 999 Mall. Actually, isa lang yung nabili ko doon. Ito lang. Yung case ng cellphone ko, ito 100 bili ko dito. Ayan, clear lang siya na ganyan. Actually, gagamitin ko na siya mamaya after ko mag-film. Gusto ko kasi clear lang kasi nilalagyan ko yan na, mamaya ipapakita ko sa inyo yung nabili namin na bagong stand. So, hindi na siya iron. Kasi yung iron pag nagtagal lumuluwag, ito kasi yung binili namin, maganda siya. Pwede pang flat. So, kahit naka-flat siya sa table na ganyan, okay lang. Unlike ng iron, di ba, gumagano'n-ganon yung cellphone mo since nakaangat siyang ganyan. But yun hindi, flat lang siya. So, later on, papakita ko siya sa inyo. So, sa may tutuban, nakabili ako ng mga patches. Actually, doon siya sa ano labas ng tutuban. Di ba, pagtawid mo from 999, may mahabang kalye doon, then tatawid ka, tutuban mall na. So, sa labas noon, as in sa bandang gilid, katabi ng mga party kits, may makikita kang mga laces and ribbons na store. And pagpasok mo doon, lahat ng mga accessories, mga brilya-brilyantes, yung mga panggawa ng earrings, lahat nandun. So, nakakatuwa kasi nakita ko yung pinaka-hinahanap ko, which is yung mga diamante kasi nga gumagawa ako ng isang project, which is a crown. So, doon ko nakita lahat ng diamanteng kailangan ko. So, ito yung nabili ko doon. Tuwan-tuwa ako kasi may nabili akong plain na shirt. Tada! Patches! Diba? Ang cute! So, itong isa, itong Eiffel Tower. This is 30 pesos. Dalawang piraso siya. And then, I have here, ito, isang piraso lang. 15 pesos, French fries. And then, ito yung favorite ko. Unicorns! Diba? Itong unicorn, 30 pesos, dalawa. So, and then, burger! Yeah. Next, ano muna tayo? Sa mumuso tayo. Yung mumuso. Alam mo, ang ganda mamili sa mumuso. Kasi, since nasa loob siya ng Lucky Chinatown Mall, hindi ka madudugyot kasi bukod sa naka-aircon na. And ang ganda niya sa loob, para siyang alam niyo yung Daiso. Kaya lang sa Daiso, di ba, 88 lahat. Doon naman, hindi. Parang, it's a mini department store. Sa Mumuso, meron din sila mga makeup. But I haven't tried yung mga makeup nila kasi nung sinwatch ko siya kanina, pang mapuputi. So, tayo mga morena, medyo pang highlighter na siguro natin yon, yung mga morena. Pero sa mga puputi, then, try niyo yung Mumuso products. And mukha namang okay siya. And base rin sa mga reviews na nakita ko, mukhang okay naman daw yung mga products doon. So, ayan siya. Kapag nabili ka doon, meron kang libreng eco bag, which is very nice. Oh, Mumuso. So, Mumuso is Korea. Korean brand yung mga products nila. Ayan yung itsura niya. And actually sa Mumuso, ang binili ko lang dito kasi since hoarder nga ako, dahil hindi ko alam kung kailan ako babalik ulit ng Divisoria. Bumili ako ng maraming cotton pads! Ayan, cotton pads! And this is only 99 pesos. Diba? 99 pesos lang, meron ka na 200 pieces na cotton pads. So, ang hassle kasi kapag yung mismong bilog na cotton pads yung gagamit mo, like, parang ilang areas lang ng mukha mo yung napupunasan mo. Unlike pag cotton pads, diba? Isang pang ganun. Pak, ganun rin. Tanggal lahat. Ayan. Dalawa yung binili ko, pero magkaibang klase. Ito yung isa. Tada! So, 99 pesos lang din siya. And kulay pink. Nakakatawa dito. Nung una, akala ko panty liner siya. Tinubuksan namin na. Kasi kung titignan mo dito sa packaging, mukha siyang, diba? Mukha siyang panty liner. So, nung una, akala ko sa ano to? Panty liner ba to? Ba't parang sobrang nipis lang? Yun pala, it's cotton pads. So, and there you go. Uy, diba? Ang dami. Magsawa, kapunas ng mukha mo. And ito yung niya, yan. Diba? It's really nice. Parang parang ang dami Uy, may ganun pa. Uy, shoot mo ba yung kamay mo? Pok, ganun. Ay, tara! I like this. Ang ganda niya, promise. Diba? Nakakatuwa. And ang dami niya. I think it's, ilang piraso to? This is 120 pieces. Okay? So, kung isang beses ka lang sa isang araw nagpupunas ng mukha mo at isa lang yung kailangan mo, then 120 pieces mo kung magagamit. Ilang buwan yun? Apat na buwan. And then, itong isa naman, tingnan natin yung loob. Actually, curious ako kung anong itsura naman ito. Sana kabuka din nun kasi mas mukhang absorbent siya. Mas mukhang matatanggal niya yung mga products, mga kung ano-anong pinaglalagay natin sa ating pagmumukha. Ayan. Ito kasi karton lang. Hindi, open mo siya dito. Wow! Ito yung itsura niya! So many! Parang nagsisi ako. Dapat ito na lang din binili ko. Oh, it's very nice! Ang ganda ng cotton pad niya. Pero kasi cotton pad, diba, yung hiwa-hiwa lang. Yung tipong kailangan mo ng 5 layer bago mo matanggal yung makeup mo. Pero ito, tinan mo, nakapack na siya, nakaseal siya sa dulo. Yung dati kasing nabili ko sa 698 noong October, sayang na ano ko na siya na gusto kasi. Wala siyang seal. So, ikaw yung kukuha kung ilang piraso yung gagamitin mo. It's very nice. So, guys, bili na kayo nito. Pag napadaan kayo doon, dapat kumuha kayo nito kasi ganda. Ganda. O yan, nalalak pa siya. Next na nabili ko sa Mumuso. Actually, ano din, wala akong masyadong binili. Puro pang tanggal ng makeup yung binili ko.
is cleansing wipes. Yeah. So, this is 99 pesos also. So, ayan siya. 30 pieces kada isang pack. So, dalawang pack yung binili ko. So, if magta-travel ka and ayaw mo magdala na kung ano-ano mga bote-bote dyan, pwedeng ito na yung gamitin mo na pangtanggal ng makeup. Kasi since it's a makeup remover and cleansing wipes. So, very nice. Next natin is yung Miniso from Japan. Alam mo, wish ko lang talaga, magkaroon sila ng maraming branch. Like yung mga Daiso. Diba yung Daiso medyo dumarami na yung branches niya ngayon? Kahit sa mga malls meron na. So, sana itong Miniso tsaka Mumuso, dumami din. Kasi, seryoso, ang sulit ng product nila. Unlike kung bibili ka ng mga cotton balls dyan sa tabi-tabi o kaya sa supermarket. Ang mahal. Imagine yung cotton pads parang 75 pesos, 30 pieces lang. Ito, 99 pesos, 120 pieces. 200 pa nga yung isa. Diba? Ito, ay pabuksan sa akin. Anyway, ito na. Ito, first na binili ko sa Miniso is ito, traveling kit. So, meron siyang ganito, yung pang mga lotion. Ay, wow, may lock pa. Ano ba to? Paano ba ginagamit to? Pinakain ako, ah. Sorry na! O, ayan, ito pala. Ito may silbi nun, o, di ba? Pag ganyan mapapump mo. So, syempre, kung nagbabiyahe ka, di ba, walang kawala yung pump mo. At ganyan eh. Ito naman, pang spray. So, kung ano mo gusto i-spray mo. Actually, maganda to sa sa beauty blender, pag nagka-travel. O, kaya, lalagyan mo na ng tubig. Para spray ka na, hindi ka na pupunta sa CR kung babasa ng beauty blender. Meron din, ito, yung may press bote. Pero ako siguro ilalagay ko dito may cellar water. Pag nagbiyahe ako, para may pang-wipes ako ng mukha bukod sa wet wipes. Hoy, meron siyang mga maliliit. Pwede mo lagyan ng, ano ba to? Contact lens, hindi. Pwede mo siguro lagyan ng mga cream or any product na gusto mong dalhin. Ito yung isa sa magaganda na nakita kong makeup. So, actually sa Miniso, marami din silang makeup. Pero yung tester nila, konti lang. So, hindi mo talaga, like, pero silang BB cream and other cream like foundation, CC cream, ganyan. But hindi mo siya ma-test kasi walang mga tester. So, ano, malalaman kung okay sa skin mo, diba? So, suggestion lang, sana magkaroon sila ng mga tester. Although yung mga eyeliners nila, eyebrow pencil, eyebrow pen, meron. Pero, yung mga foundation and yung mga powder, wala. So, kung makapansin nyo, grabe no, lahat ng eyeliners doon, sinwatch ko. And until now, in fairness, binasa ko niya, nagpugas na ako ng kamay, pero ayun pa din siya. Mukhang tattoo ata to kaya ayaw matanggal. Pero ang ganda nito, as in, it's super duper black. So, buksan natin siya. Ayan, so diba ang ganda, parang ballpen lang. May brand lang siya na Miniso. Wala nakalagay kung eyeliner ba siya or pang what. And, tada! Siyempre, ano lang siya, pen. It's an eyeliner pen. And, isa-swatch ko siya dito na lang. Oh, diba? Ang ganda! Love na love ko siya. Love na love ko talaga to. Alam mo, nung sa lahat ng tinry ko, kasi ang dami nilang variations dun eh. Although walang ibang color, lahat black lang. Ito yung pinaka gusto ko talaga. Kasi tingnan mo, sobrang dark niya. Sobrang dark niya. Tingnan mo yung pigmentation, oh, diba? And it's only 99 pesos. Diba? Sana abot ang 99 petot mo. And ito na yung sinasabi ko sa inyo na instead of earring, ito na yung gagamitin ko. It's called multiband. So, this is 99 pesos din. And ganito siya kinakabit. Ayan, so gusto ko sana siya itry, kaya lang hindi ko mapakita kasi yung cellphone ko yung gamit ko ng pang-film ko eh. So, ganito na lang, guys, ito na lang. Pagtiisan nyo na lang muna sa ngayon. Next time, papakita ko sa inyo. So, didikit mo siya, and then nasa-swipe siyang gano'n. And then, pwede mo i-shoot yung daliri mo. Then, kung ayaw mo na, ipa-flat mo na lang ulit siya gano'n. Para kapag nilapag mo siya sa table or anywhere, flat siya. Hindi siya yung kagaya ng sa earring na umikot-ikot, gumagalaw-galaw. Parang gumagano'n-ganon, diba? So, 99 pesos. Ito yung isa sa pinakainalap namin na matagal. Kasi hindi namin alam kung paano siya i-describe. Is yung nabili kong earrings, pack, ganun, pamaypay, and may bilog. Diba? Parang babae na may hawak na palda and sumasayaw saya. Ewan ko ba sa logic ko? Ayan. Ito yung sila niya. And I got this for 80 pesos. So, may 999 mall naman to. So, diba? Ang cute niya. Gagamitin ko to sa isang makeup look na gagawin ko next. So, bumili ako ng, tada! Diba? Pag feeling Diyosa ka, feeling Greek. Ayan, ganyan-ganyan lang. Ang cute niya kasi alam ko magkano. Kasi very trendy to. Nakikita ko to sa online store, sa Shopee and sa Instagram. They sell it for like 100 pesos. Pero nung tinanong ko kung magkano to doon, 40 pesos lang, guys. So, kung may time ka naman and gusto mong gumala at gusto mong magpagod at magamoy araw, pumunta ka ng Divisoria. Kasi mas marami ka talaga mabibili doon and definitely mas mura. Imagine almost, half the price, diba? Another thing na nabili ko, mahilig kasi talaga ako dito eh. Yung filter ng Snapchat. Hindi nga na siya colorful. Pink lang yung binili ko kasi ang ganda ng combination. Diba? Tapos may corona ka ulit na mukha kang tanga. Next na nabili ko, doon naman sa sa 168. Itong, tada! Sombrero. Ang cute, diba? Ooh, love it. Ano lang to? May hair ko. Ano lang to? 150 pesos lang, guys. Diba? Ang ganda-ganda niya. And ang dami rin color doon. Merong pink, merong light blue, may yellow. Ang dami. Ang dami pagpipilian. And it looks really nice. So, kung tingin mo mag-Instagram, kung post dyan ng fashion chevalu, then this is perfect for you. Diba? Pak, ganun. Diba? Ang cute niya. Medyo na Okay, so susuot ko ulit yung corona ko. Pasensya na ha sa aking may sarili kasi akong airport guys eh. Ayan o. The Marian Layog
International Airport. Next, sa mga damit na tayo. And I think super mai-enjoy nyo to. Lalo na kung mahilig ka sa damit, moreover, murang damit. Then, ito ang perfect sa'yo. I recommend na kapag nag-Divisoria ka at damit talaga ang unang hanap mo at bibilhin mo mga dress, t-shirt, or anything, mga fashion, mga tumbler shirt, then tutuban ka muna, Bex. Tutuban o kaya sa may bangketa. Kasi kapag pasok mo sa mall, yung presyo ng nasa bangketa or nasa tutuban, twice the price. Actually, nagsisinga kami ng friend ko kasi since muna kami nagpunta sa 168, sa 999. Tapos pala namin natutuban. Bakit? Bakit? Kasi ang mumura ng damit sa tutuban. For example, this. A white shirt na may owls. Punong-puno ng owls na nakabaligtad at nakaharap. By the way guys, sa Divisoria, usong-uso din yung mga ngayon, overruns. Ang daming overruns doon, Bershka, yung Zara, ganyan. But syempre, check nyo din muna. Kasi baka mamaya, yung damage. This one, nakuha ko to sa mga isang overrun store doon. In Jewels. Ayan siya. Tinanggal na yata yung brand. Tinanggal. Basic na gray long sleeve na merong hood. Sa tutuban is shorts. So, pang swimming na shorts, board shorts, ganyan. So, ito, nakuha ko to. Dalawa 150. So, pwedeng panlalaki. Kaya sa boys ka kukuha ng isa and then isa sa girls. Next na nabili ko sa may tutuban, ito yung hinahanap kong dress. At tagal-tagal ko siyang hinahanap kasi feeling ko bagay siya sa akin pag punta ako sa Pinto Art Museum. Kasi, di ba, Instagrammable yung Pinto Art Museum. So, kailangan yung outfit mo Instagrammable din. Kumbaga, hashtag OOTD. So, ito, diba? Ano siya? Jump short siya. Ayan, short siya sa baba. Then, meron siyang parang belt. Pero hindi siya belt. Ribbon lang talaga siya. And then, off-shoulder siya. Ganyan. Na may mga lace. O, diba? Diba na lace niya? Parang yung mantel. Mantel talaga. Para siya tawag dito. So, ang presyo nito, 280. Nakita ko siya online. Dapat nabibili ko na siya, pero buti na lang pala out of stock. 350 niya binibenta sa akin. And then, yan nga, it's out of stock. So, sabi ko sa Bibi na lang ako bibili, maghahanap ako. And gladly talaga nahanap ko parehas na parehas. And I got this for only 250 pesos. So, tinawaran ko si ate. Sabi ko, doon na tayo sa may bangketa. So, bago kami napunta ng tutuban, may nakita na kami sa bangketa. And just paglabas mo lang ng 999, makikita mo meron dong isang stall sa may bangketa. And lahat doon, dalawa, 180. Mapa-dress, mapa-shirt, mapa-short, dalawa, 180 lang. So, 90 pesos lang isa. I mean, it's very cheap and ang ganda ng quality. So, first, itong yung sinasabi kong plain shirt. So, bagay na bagay ito kung feel mo mag-high waist na blue pants or kahit black. Ito yung sinasabi ko sa inyo kaya ako bumili ng patch. Kasi pag feel ko, siguro lalagyan ko siya ng patch dito, diba? Ayan, it's so nice. Hindi siya crop top. Kung kayo mag-alala, so yung kung may bilbil ka, don't you worry, don't you worry. Ayan. So, ito. Tanan! O, diba? Ang ganda. So, bagay ito kung plain white yung short mo o kaya naman, nakapants ka na blue or black. Ito, yung dress. Cute. Di ba pwede ka maglaro ng yung XOX? O kaya SOS? O kaya magano ko ng ECG? So, ayan. What? 90 pesos lang to. And yung tela niya, alam mo yung tela na magandang quality, yung sa mga mall, yung mga dress na makikita mo sa mall, ganun yung quality ng tela niya. And sabi ni Kuya, it's Bangladesh made daw. Ayan. Meron siyang konting slit lang. And ang ganda niya, alam mo, lagyan mo lang ito ng blazer, tapos magpakong ka, tapos may job interview ka. Pak, ganun. Sasabihin sa'yo ng nag-interview sa'yo, XOX, you passed. Another thing pa pala na nabili ko, nakasama dun sa 2 for 180 na mga damit. Meron din silang mga shorts, diba, as I mentioned. So, etong short na to, tada! Ang cute na! Ang cute niya! This is only 90 pesos. See, actually, may ibang colors na to. Meron yung parang jeans yung color niya. Merong white, merong black. Pero ito kasi pinaka nagustuhan ko, kaya ito yung binili ko. So, yun lang yung nabili ko sa bangketa kasi wala na akong pera. Naubos na yung budget ko. Buti na lang talaga hindi ko dinala yung ATM ko, guys. Kasi kung dinala ko yung malamang nag-withdraw ako. Kasi, alam mo yun, parang bihirang-bihira ako makapunta ng Divisoria. And parang, kumaga, now's your chance. Kunin mo na lahat ng gusto mo. Lahat ng gusto mong bilhin. Lahat ng gusto mong kunin. So, yun. Another thing pala na nabili ko sa Divisoria is tong shirt na to. Tataas ko na lang. Ayan. The rabbit shirt. So, sobrang, siya, cotton na stretchable and sobrang comfortable niya. Actually, dalawa to, pero binigay ko na yung isa dun kay Ate Lenny Vic. Ay, pagod ako. Grabe, guys. Ang tagal namin nasa Divisoria. Another tip pala, guys, yun nga, huwag kayo magdala ng 80. Lalo na kung kayong tipo na one-day millionaire, kagaya ko. So, yung sinave kong money and binayaan ako ng nanay ko at anniversary gift sa akin ni Billy. So, ayan siya lahat. Yung nabili ko. Kasi, ako sa totoo lang, bihirang-bihira ako makapunta ng DV. So, pag nagpunta ako ng Divisoria, talagang all out ako. So, yun nga, another tip. Kung kagaya mo ko na masyadong all out pag nag-shopping, huwag kayo magdala ng ATM kasi baka maubos yung savings mo. Ayun lang, guys. So, that's all for today's video. So, disclaimer lang ha, itong video na to, hindi to para magyabang or ipagmalaki sa inyo na may pambili ako ng ganito, ganyan. Ay, hindi, no? Mahirap lang ako. This will serve as a help sa mga
inyo guys na gustong pumunta ng Divisoria and para magka-idea kayo kung ano yung mga mabibili nyo at kung saan nyo siya bibilin. Sorry, yung ibang pinagbilhan ko nito, hindi ko na talaga maalala except sa Miniso and Mumuso na makikita nyo sa Lucky Chinatown. At yung mga pasipasilyo, sobrang hirap niyang tandaan. Yung iba kasi wala ding nakalagay. But maglibot-libot lang kayo, makikita nyo yung hinahanap nyo, trust me. And another thing pala, magdala kayo ng sarili yung eco bag para hindi kayo mahirapan. Kasi ang binibigay nila yung plastic lang. Syempre, pag marami ka ng dala, and marami ka ng bit-bit, mapipigtal siya. So, save Mother Earth, bring your own eco bag. Kapag bumili kayo ng products, huwag kayo kagad mag-set sa isang store na doon kayo mag-all out kayong bibili. Kasi mag-canvas muna kayo sa ibang store para makita nyo rin kasi baka mamaya mas mura dito or mas maganda dito, ganyan. Kagaya nga nung, for example na lang yung mga falsies na nandyan, kung hindi mo siya sa 698 bibilin, ang original price niya sa loob ng mall is 100 pesos. Bihira ka makakita ng worth 50 or 60 pesos na isang set ng falsies. Ang mabibili mo doon mostly 100 pesos. Okay? And be very careful, guys. Use makeups at your own risk. Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi mo alam man ng makeup na yan, kung anong mga chemicals yan. So, paano kung may allergy ka pala dyan, bigla ka nag-acne breakout, o kaya paano kung biglang feel mo na lang, nakangati na yung mukha mo, nagpapasa-pasa na yung mukha mo, then, no, stop it. I do not recommend it. Use this at your own risk. Yung mga makeup tools, medyo pwede pa, pero as much as possible, kung may pambili ka naman, kung may budget ka naman, then, go for the original one. But if you would just wanna try, or you're still starting with makeup and you still don't have a budget to buy the original ones, then pwede ka muna mag-settle for now sa mga ganitong klaseng makeup brushes. Alright guys, that's all for today's video. I hope na nag-enjoy kayo and nakatulong tong whole video ko at nabigyan kayo ng idea kung ano yung mga mabibili nyo sa Divisoria. So, comment nyo sa baba yung Divisoria experience nyo and just tell me kung ano yung gusto nyong next na video na gawin natin. Is it a challenge or comparison or fake and real or half and half? Kayo, mag-suggest kayo kung anong gusto nyong gawin natin makeup look next para mapaghandaan ko na siya at ihanda ko na rin ang mga kagamitan na gagamitin ko. So, thank you so much guys for watching. Please subscribe to my channel if hindi ka pa nagsusubscribe. Ayan lang yung subscribe button. So, kanina pa nandyan yan, yung picture ko na bilog. Ayan o. Diba? So, click mo lang yan. Subscribe mo na sa channel ko for more videos like this. And please don't forget to check my other videos. Ayan sila. Or just check my channel. So, nandun lahat ng videos ko. I basically create makeup looks. I make reviews. I have the series called Yay or Nay para sa ating mga makeup review. Please give this video a thumbs up and mag-comment kayo sa baba. And thank you so much for watching, guys. So, I'll see you on my next video. Bye!